Pantrip, good evening po sa ating lahat. Welcome back again to our channel. Kumusta po kayo sa mga bago pa lang po sa channel na ito at hindi pa nakapag-subscribe? Pakiclick na lang po ang subscribe button at huwag nyo na rin pong kalimutan ang notification bell para ma-notify kayo sa mga susunod pa nating i-upload na video. At shout out kay Ma'am Sara Sapiao na nagtanong kung saan mas okay mag-loan dahil po ito dun sa previous video natin about sa kung saan maganda mag-loan dahil may nagtanong sa atin kung saan maganda mag-loan, kung saan daw ako naglo-loan na website or mga online apps. So, hindi po ako naglo-loan sa online, hindi po ako naglo-loan sa mga website. So, may list po tayo doon, may sinuggest ako doon at ito nga yung comment ni Ma'am Sara. Doon kasi nabanggit ko sa bangko, in particular sa BDO po ako nakapag-loan ng 3 times na at isang beses po sa DTI. So, ipag-compare natin ngayon dahil tinatanong ni Ma'am is kung sa bank ba, in particular po ano dahil sa experience ko sa BDO or sa DTI. Although, isang beses pa lang po ako nag-loan sa DTI under ng Small Business Corporation or SBC. So, isang beses pero after po nun na matapos ko siya, inalok din naman ako ni sir kung gusto ko mag-reloan. So sabi ko, tinanong ko siya kung ganun pa rin ba katagal. Kasi sa DTI po, nung first time ko pong mag-loan ay tumagal po siya ng 8 months yung proseso bago po pumasok yung pera, yung amount na pera sa aking account, sa bank account. Doon po siya pumasok kasi hindi ka bibigyan ng pera na cash. So, papasok siya sa iyong account, bank account mo. So, all in all, nasa 8 months kasi nag-start ako noon ng May, patapos na ng May, pumasok sa account ko po is talagang December 4. So, ganun siya katagal. Nung pagkatapos ko noon, tinanong ko si sir kung ganun pa rin ba katagal ulit, same process pa rin ba? Sabi naman ni sir, hindi na daw ganun katagal kasi may record na. So, parang i-update na lang yung mga requirements like the business permits, pero hindi na ganun katagal. Sa bangko naman, since naman po ay matagal na rin akong may account sa kanila, in particular sa BDO, kaya nung nag-loan po ako, ay napakabilis niya po. Naging 1-day process lang po siya. So, yung pinaka-last ko na lang, yung pangatlo, nung July, na na-release sa account ko, ay yun yung pinakamatagal kasi nagkaroon ng problema doon sa address ng business permits ko. Kasi iba na yung nag-handle ng aking account sa loan. Bali, nalipat ng branch yung supervisor na naka-assign sa account ko sa paglo-loan. So, bago yung sumalo, nagkaroon ng problema doon sa mga addresses. Kaya napatagal. Pero nung first 2 loans ko po ay 1-day process lang po. Bakit? Matagal na po akong may account sa BDO at malinis naman din po yung standing or status ng aking account. Kaya mabilis na po siya. Pagdating po kasi sa mga business permits, kasi pareho po yun silang required. So, sa BDO, basta't na submit mo na yung business permits, since nga na alam naman nila na may business ako that time kahit nung unang loan ko pa lang. So pag pasubmit po nila ng business permits ay napakadali na lang. So business permits, nandoon yung mayor's permit that time. So ngayon business permits and then COR, Certificate of Registration sa BIR at ang DTI. So pinasa yun lahat at pinilled out ko yung yung application form. So, umaga yon, natapos ako ng mga form at submit ng mga requirements na business permits lang naman. At saka yung application form nga na i-comply. So, before 4 o'clock, before nag-close ang pagkahapon, pumasok na yung account ko. Tumawag na yung supervisor na may hawak na aking account sa pag-loan na i-check na yung passbook dahil na-release na yung aking loan amount. So, that time, 500,000 yung una kong niloan. So, kung ganun ang ipagko-compare natin sa first parehong experience, since nga po government itong sa DTI, ay talagang mabusisi masyado at marami po siyang pinagdadaan ng proseso, kaya talagay matagal siya. Hindi kagaya dito sa, sa bangko, since syempre private siya, at the same time,
may record na agad ako doon kasi nga matagal na rin naman ako nilang account holder or client, kaya mabilis po, mabilis. Pagdating sa sa release naman, pareho naman silang i-release papasok sa iyong passbook account or sa iyong bank account. Yun nga lang, kapag first timer ka, same din siguro ang mangyayari ngayon. Kung hindi naman ganun katagal ngayon ang proseso sa DTI, pero since nga government siya, ay sa tingin ko lang po ay mag-take pa rin siya ng medyo mas matagal na working days compare siguro sa bank, lalo na kung kayo ay account holder or malinis naman yung status ng inyong account sa bangko. So may nga pala, may nag-message sa atin na hindi daw siya na-approve sa BPI, Bank of Philippine Islands. So nabanggit ko kasi doon nung ako po ay nag-inquire sa Bank of Philippine Islands, syempre upon interview, ayun, nabanggit ko na may business, kung gaano nakatagal ang business. So parang ang nilulon ko nga lang dapat doon, ang pag-inquire ko 500,000 lang eh. So ini-insist lang ni ma'am ng manager na pwede ko maximum of 1 million, maa-approve daw ako. Based po kasi yun sa history naman ng aking business, at nabanggit ko na rin doon kasi na 2 times na ako nakapag-loan sa BDO. So sa interviewing nga sa akin, ayun, nabanggit ko na may 2 branch kami, na nasa nasa almost 10 years na kami in this business. Ganun. So talagang si ma'am doon, talagang firm siya na maa-approve daw ako. I-submit ko lang yung mga requirements na yun nga, yung business permits at saka ITR. Pero meron tayong ka-antrip, at nabanggit din pala doon ng manager na pwedeng to follow yung account. Kahit kasi wala tayong account daw sa BPI, Bank of Philippine Islands, ay pwede tayong ma-approve. Yun po yung doon sa aking sa pag-evaluate siguro ng manager doon sa aking application or sa aking proposed loan, ganon. Siguro hindi ko po masabi na lahat ganon. Depende po siguro talaga sa status, sa purpose, sa tagal ng nasa business. Kasi kung na-decline si ma'am, hindi daw siya na-approve, so I suppose na baka wala pa siyang nag-i-exist na business, or depende talaga sa status tsaka sa kasi sa BDO, kahit na masabi ko pong 3 times na ako nakapag-loan, at yung una ko po kasi alam na po nila na may existing business na po ako, kasi nga sila na yung nag-o-offer sila yung nag-offer ng first loan ko na mag-loan ako dahil mababa yung interest, pandagdaw daw ng capital ko ng gagamitin ko sa business. So kaya nag-loan din naman ako. Pero sa DTI, first time ko rin yun. So talagang napakarami din ng requirements, since government is ganun po siya katagal. Pero try nyo po pareho. Kasi halimbawa, sa DTI din po, Department of Trade and Industry, hindi rin po kasi kayo makakapag-loan kapag wala pa kayong existing na business. Kasi yung loan po na ang purpose po ng pag-loan dapat is dagdag capital, hindi siya for starting a business. So ganun po talaga yung scenario ng mga loan. Doon sa mga nagbabanggit na mga apps, online apps or website na nag-o-offer ng loan na wala masyadong requirements, kaya din siguro yun ganun, kasi syempre mataas yung kanilang interest, at the same time parang hindi tayo ganun kapanatag, 'di ba? Kasi baka mauwi tayo doon sa mga 'di ba, may mga narinig tayo mga nag-viral dati na mga nangaharas sila, 'di ba? Pagdating na sa mga collection. Tapos tingin ko lang sa kasi sa DTI, first time kong nag-loan, na-approve ako ng 500,000. Bago pala ang business namin that time. Sa BDO, na-approve din ako ng 500,000. So, I don't think so na yung mga sa online apps or website ay ma-approve po kayo. So, try nyo po pareho kung saan kayo ma-approve. Kasi, both naman pareho, pwede nyo pong hindi ituloy. Kung halimbawa nandiyan na, pwede nyo i-decline. Halimbawa sa bangko, pwede nyo siyang hindi ituloy. Kasi for approval po palagi yan, for approval. So, try nyo loan, mag-inquire sa bank. Ngayon, kung ma-approve kayo at na-approve naman din kayo doon sa
DTI at sa tingin nyo kung saan yung mas maliit na offer sa inyo na interest, doon kayo mag-loan, 'di ba? Kasi tulad niyan, 0.45 ba yun? Ang pinakahuli ko. That time sa DTI, nung nag-loan ako, 0.75 nung ano. Tapos, 0.7 din sa bangko. Halos pareho lang sila. So, kayo na lang bahala kung saan kayo ma-approve. Kasi yung sa bank nga, always yan, pag nag-apply ka ng loan for approval, yan siya. Kaya, ayun, mag-ano po kayo, mag-inquire kayo mismo sa branch ninyo, kung saan kayo may account. Ayun, basic po yun na dapat may account, ano. Pero sabi nga sa BPI, Bank of Philippine Islands, kahit walang account, ako mismo ang nag-inquire doon. Pero, hindi ko alam kung sa lahat yun applicable or sa account ko, dahil nga, di ba, na-interview ako na manager at nalaman niya na yung background, yung story ng background ko. So, personal na lang po kayo mag-inquire kasi may ka-antrip nga tayo na hindi daw siya na-approve. Pati yung sa DTI, meron ding tayong ka-antrip na hindi daw siya na-approve sa DTI, sa Department of Trade and Industry na pag-loan niya. Kaya hindi nga siya maniwala sa akin na totoo na nakapag-loan po ako. Pero sa matagal na natin mga ka-antrip dito, balikan nyo po yung mga videos ko way back 2019. Ayan, may mga proof po ako doon lahat na nag-loan po ako sa DTI. May mga videos po ako nun. Yun lang. Thank you so much. See you in my next video. Please don't forget to hit the like at subscribe sa mga hindi pa nakapag-subscribe. Bye-bye!